Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Sa pre-show shoutout muna tayo bago do sa main content nating mamayang alas 10. So shoutout muna tayo dito sa video, no? Unahin shoutout Ma'am Lynn Sudo. Sabi ni Ma'am Lynn Sudo, Sir Bungo, hindi ko na tinatapon yung resibo kasi souvenir ko ng katangahan ko noon. busit na busit na busit na yon, nagmukbang pa sa waiting shed sa kalsada ng gabi. May content lang, hahaha. Sir Neil, ito yung usapan yung tungkol dun sa yung sa FB na binablind item ko, 'di ba? Sabi gano'n ni Sir Neil Lester. Yan. Sabi gano'n ni Ma'am Lynn Sudo. Pero yung sa FB mo, sir, may kutob ako kung sino. Ito ang clue ko sa iyo, ma'am, para sa iyo exclusive. Sabi niya kasi dito pakibulong ko daw sa kanya eh. Kaming dalawa lang ni Ma'am Lynn Sudo ang magkakaalaman niyan. Ma'am Lynn Sudo, yung yung nang denggoy sa'yo, kung kanino nakapangalan yung nakaresibo sa'yo, partner nun ngayon. Siya yon. Partner nun ngayon, yung nasa resibo mo. Si Ma'am Lynn Sudo lang ang nakakaalam nun, ha? Next. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, nakakatawa pang yung katapangan, Sir B, para maging boses. Hindi naman ako matapang. 'Di ba? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kailangan ba ng tapang para sabihin mo yung totoo? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kasi lahat naman tayo malalaman naman natin yung totoo eh. Kaya nagiging high-tech na pati mga tao ang hindi naniniwala sa mga peke. Magiging mapanuri na ang mga manonood sa peke at hindi salamat din sa mga sigaw at tawa mo. Pati ako napapatawa mga pagsagot sa mga comment, lalo na sa mga bashers mo. Binigyan mo ng halaga kami mga manonood mo. Baka nga last na ito do sa pre-show shoutout ko, napapagod na rin ako. Lagi ako nalilate sa eh. Pero salamat Ma'am Imelda Basquines. 'Di ba? Ito yung sabi niyang ganon, nagiging high-tech na daw. Ito nandito pa lang tayo sa panahon na madaling i-determine ang peking video. Tandaan nyo, nagiging advanced na rin ang AI. Marami nang natututong gumamit ng AI. Pag yung AI na yan ay gamit na ngayon, hindi na natin alam kung alin ang peke sa totoo. Or hindi na natin masyadong malaman kung alin ang peke sa totoo. Kasi yung mga ginagawa ng AI na yan, sa Hollywood lang dati nagagawa yan eh. 'Di ba? Yung ginagawa ng AI na yan, kailangan mong kailangan mong matuto munang gumamit ng software na pang-edit talaga eh bago ka maka-achieve ng video na ganun kapulido. Ngayon po siya AI na yung gumagawa eh. Paano pag ganun na yung labanan ngayon sa ghost hunting, puro AI na? Sana tayo pupulutin yan? 'Di ba? Meron nga, kilala niyo si Kamatis Analysis Unit? Nakakagawa na ngayon ng music video yun gamit ang AI eh. 'Di ba? Paano pag gano'n naka-advance ngayon, madali na lang tayo maniniwala? Kaya tulong-tulong tayong maghanap ng paraan para malaman kung alin yung peke o hindi. Darating ang time, lilipas din tong nalalaman ko na to. Mag-a-advance na naman yung mga scammer na yan. Kailangan magtulong-tulong tayo maging ahead lagi. Oy, Bungo, ganito ang technique dyan para malaman mong peke yan. Ganito, ganyan, ganyan. May mga nagtitip naman sa akin eh. 'Di ba? Tapos mag-up na naman sila, nung bagong plano nila. Hanggang sa pahirap ng ma-determine ang peke. Kaya magtulong-tulong tayo. Kasi kapag kaya na hinayaan, madaming maluloko yan. Hello, Ma'am May Malagay niya. Ma'am Erlyn daw Balatukan. Sir Ronsky, hello. Ganyan daw ang tawa ko minsan. Hello, Sir Nicole Aguilar. Sabing gano'n ni,
Mage Main o Magi Main, may update na daw dun sa nagsunog ng katawan para sa content. Ngayon nanghingi na siya ng tulong online. Bukas ko nga anuhin yan kasi na-stuck ako dun sa wedding scam eh. Hello, Brel Jobin Gamyaw. Ma'am Copy ko. Hello. Doon sa last video natin. Kagabi. Sabi ni Ranmix, magandang umaga daw. Sabi gano'n ni Sir Cholo Rocales, malay mo sir, bungo, putulan ng paa yung multo. Anong putulan ng paa? Sabi gano'n ni Ma'am Always Lay, looks like something na nakasabit sir. Kami mahilig magsabit ng cup, belt, towel, etc. sa wall. Pwede rin na nakasabit. Also, kulang sa deep dive yung mga video experts nila para mas malinawan. Minsan lalo pa nagpapagulo explanation nila. Hindi, at least kahit pa man, na-establish na hindi talaga paayon. Nasa wall yun. Sa amin gano'n ni Sir Mike Ramirez. Ito yung, yung paa ng kapre kagabi na nagpakita. Sabi gano'n, sir, minsan kamay, ngayon naman paa, baka susunod atay na yung pakita. Hello, Ma'am Linsudo. Buti hindi pa sinasabi ng paranormal expert na may kalyo at amoy yung paa. Sino yun? Wala na bang sasabihin ang mga tao kundi aswang o elemento o kapre duwende? Ito doon na gawin ng zombie. Sino yung paranormal expert na may kalyo at amoy yung paa? Sino yun? Sabi ni Ma'am Clary Genus, di ko gets, bakit nakataas, nakataas ganyan yung paa ng kapre, tapos hindi pa nagalaw. Diyos ko, kung kapre nga yan, just imagine ano itsura niya. Nasa saig na kaupo o nakahiga, tapos nakataas sa isang paa, tapos naka-steady lang siya. Yan din ang inaano ko yan din ang sinasabi ko eh. Ang weird, di ba? Pwede ka namang yung ulo ng kapre sumilip ganon. Pwede. Or kahit kamay. Naintindihan ko na yung kamay dahil parang tinatawag mo nga eh. Parang inaano mo, kinakalabit mo, ganon. Pero yung paa, di ba, napaka-weirdo nun. Yung logic pa lang nun talaga. Kahit na hindi pa natin madebunk kung ano yan, yung logic lang na ipakita mo yung paa mo, tabingi na eh. Di ba? Sabi ni Sir Gray Lives Matter, nagsisiesta yung kapre. Masarap ang tulog, nakataas yung paa. Nakaano sa pader. Ang itsura nung, ano ba itsura nung kapre habang natutulog? Tingnan natin habang natutulog yung kapre, ganito itsura. Diba? Ito na itsura ng kapre, ganito. Nakaganyan yung kapre. Nagsisiesta. Nakataas yung paa. Bullshit. Ay, nako. Anak daw na tinapakapre, sabi ni Sir Nailester. Sabing ganon, sabi ni Sir Sean Loren, Boss B, baka gusto mong maiba lang, try mo maglaro ng horror games para dumami subs mo. Hindi kasi ako marunong. Saan ba dina-download yon? Sa PC? Dina-download ba sa PC yon? Wala kasi akong alam talaga dyan sa mga ganyan eh. Yung mga game. Ito nga, itong paggamit nga lang ng OBS, pinag-aralan ko pa eh. Lalo na yung mga, na yan, yung mga games na yan. Sige, try ko, minsan. Sabi ni Kraus Call, may maliit pa lang kapre. Ito, ito si Sir Julian, binalik niya yung topic tungkol dun sa sabi ganun, bungo, napanood ko yung video mo tungkol kay
tungkol sa family-oriented na sinabi nung ate sa video. Bungs, tama sagot nung ate. Family-oriented is not just loving your mom or dad. Values at responsibility research, ibig sabihin ng family-oriented. So, tama si ate na natakot siya na humarap sa responsibilidad. Hindi naman yun ang dahilan ni ate eh. Doon sa family, ang sinasabi, naiintindihan ko yung konteksto ni Sir. Sabi ni Sir, ang ibig sabihin daw ng family-oriented, sabi niya ganon, ibig sabihin ng family-oriented, not just loving your mom or dad, values at responsibility. Ibig sabihin ng family-oriented, so tama nga si ate, natatakot siyang humarap sa responsibilidad, bata pa daw siya. So, responsibility daw ang kinatatakutan niya. Panoorin nga natin uli yung video, kung ganun nga yung konteksto. Minisjudge ko daw si ate. O, ang sabi dito sa video, traits or physical traits? Kindness, number one. Family-oriented. Bakit ka nag-pop ng balloon? I'm 21, and when you mentioned you're family-oriented, I realized like I'm not ready for that. I'm still 21. di ba? Ang sinabi ni ate, I'm not ready to start a new one. Hindi na naman sinabi, hindi pa ako ready na humawak ng responsibility. Ang pagkakaintindi niya, ang konteksto, pagkakaintindi niya sa family-oriented ay gumawa ng pamilya na bago mag-start. Siguro yung mag-anak, mag-ganon. Start. Sabing ganon yung ganon, I'm not ready to start a new one. Hindi naman sinabi na hindi ako ready na mag-take ng responsibility. Di ba? Ang pagkakaintindi niya, ayon sa konteksto neto, when you say family-oriented, ay gumawa ng pamilya. Yung mag-start sila ng pamilya neto. Yun ang pagkakaintindi ni ate. Di ba? Tsaka kung hindi mali si ate, nag-sorry nga si ate eh. Oh, dito sa pangalawang link na binigay ko, nag-apologize nga siya dahil mali yung pagkakaintindi niya. Tapos ilalaban ni Sir JP Lakyan na ako daw yung nag-misjudge. Nag-sorry nga eh. Ayan o. Hi guys. This is Moon. I had a feeling this will happen. My clip going viral. Kaya nga I'm here to explain that this was just an honest mistake. Aminado siya, nagkamali siya. I was just tired, 'di ba? Pagod daw siya, dissociating, etc. blah 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 blah. 'Di ba? Nagkamali talaga daw siya. Nakalagay nga dito, hindi niya talaga alam yung yung word na Ay, saan ba dito? I do know what that word, alam niya naman, means sadyang nagkamali lang ako, saglit. Tapos ang sasabihin sa akin ni Sir JP Lakyan, minisjudge mo si ate. Napanood ko yung video mo tungkol sa family-oriented na sinabi ni ate sa video mong tama daw sagot ni ate. Sabi mo tama, sabi nung nagsalita, mali siya. Sinong paniniwalaan natin? Yung mismo nagsabi na umamin o ikaw na nagtatanggol dyan? Ano ba? Well, yung palusot mo dito, pasok nga naman sa banga, pero hindi yun yung konteksto nung sinabi niya. Diyos ko, ano ba? Ayan, pinaliwanagan ka ni Ma'am Clary Genius. Pipilit talaga niya eh. Hindi naman yun yung sinasabi sa context niya eh. Anyway, move on tayo. Hello Ma'am May Malagenya uli. Sir Martsan, ba't yung paarang kapre walang anino? Putik na. May unano palang kapre. Maliit na kapre nga daw. Hindi man lang sana sinabi na babing kapre. Ganun ni Mama Ashley Mendoza. Baka bagong pedicure yung kapre, piniplex niya lang. Sabi gano'n ni Kana o Pau-Pau, kaduda-duda talaga yung TikToker na babae, hindi dahil baka tinakpan yung wallpaper nagdududa. Ako, kasi
Kamukha ni Boy Balong. Sabi gano'n ni Sir Ichi Boy Edward, punit na pintura yan sa pader, baka napinturahan na ng bago. Same spot. Sabi ni Sir Momong, bakit lahat ng paranormal ni Ma'am Capre focus sa Capre only? Halimbawa lang sa may another segment ng paranormal ng KMJS, kahit wala namang kinalaman sa Capre, sasabihin niya naman may Capre na umali. Capre lover siguro si Ma'am. Hello, Ma'am Kopi ko. Baka naman wallpaper yan na napunit na nagkonting paalang. Sabi ni Sir Martsan, sabi nga gasgas na yung kamay para maiba naman paa. Hello, Sir Roderick Mercado, Ma'am Janet Flores, hello. Taga saan kay Ma'am Janet Flores? Sabi gano'n ni Ma'am JC, tuklap na pintura sa pader. Magandang hapon po, Ma'am Maricel Mendoza, or magandang gabi. Sir Kay Hole, nadulas daw yung kapre. Noong time na yan, habang kinukuha niyo yung video, nadulas yung kapre, kaya nakaganon. Ba't ang tagal niya naman na nakaganon? Di man lang siya bumangon. Siguro nung nadulas siya, bigla nag-play yung video. Ito na, nag-play yung video. Post muna ako, baka mahalata ako. Baka medyas daw. Na nakasampay? Ba't ka magsasampay ng medyas, di ba? Hello, Braille Jovan Gamyaw. Sabi gano'n ni Sir Emir Crisostomo, nakakahiga ba yung kapre at nakasaas yung paa? Parang masapi yung tama mo, boss. Hindi, nakakatawa kasi. Sino pa ba? Maliit na kapre, tawag doon kapriranggo. Alam mo, minsan, sabi ni Ma'am Kayo, maliit na kapre daw, tawag doon kapriranggot. Alam mo, minsan, kahit corny yung joke, no, matatawa ka, hindi ka matatawa dahil nakakatawa yung joke eh. dahil corny yung joke. Parang yung professor namin dati noon, nagpapatawa yon, hindi naman talaga nakakatawa yung joke ng professor namin. Pero yung the way niya i-deliver na, alam mo yung trying hard siya, na matatawa ka na lang. Yung halimbawa nag-joke siya, may pause muna ng mga 5 seconds bago magtatawanan. Sabi ni Sir Dodong 150, sabi ng kapre, ba't ako na naman nadamay pa yung kapre? Sabi ni Ma'am Kay, natawa ako, nagsisink yung tawa mo bungo doon sa tawa ng video. Yung kapre naman, lahat na lang ng puntahan yan si Ana, puro kapre. Hello, Myron Lingat. Kamusta po, sir? Sir Nicole. Balong HQ, hello. So, proceed tayo doon sa main content natin mamaya alas 10. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.